Sa oras tumahal na Panginoon, sa aking pagdadala na iyong banal mensahe, ikaw Diyos magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Buksan mo mahal na pangunawa ang bawat isang narito. Hipuin mo Diyos ang kanilang mga puso. Ipaunawa mo sa kanilang ebanghelyo ng kaligtasan. Sa ganang akin kung magagawa at sa iyong dakilang pangalan aking sinasaway. Demonyo ng hadlang at pag-alinlangan, lumayas sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. The highest praise, glory, honor belongs only to our dearest Jesus. And we cherish the blessed preachings, teachings of our beloved parents in the Lord. And so great the beloved Almeida family, sa aking mga kasamang mga manggagawa at mga ngaral, sa inyo lahat, minamahal, mga kapatiran, and to our beloved webcast viewers. Hallelujah, pleasant evening to each and everyone. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. So, hindi po natin maiwasan, minamahal, na ating pong palaging isa-isip ang katapusan ng kapanahunan, the end times. Yan na po yung pinag-uusapan ngayon, minamahal. No? Dati parang tuloy-tuloy ang pag-uswag. Mga tao halos wala ng panahon sa Diyos. Kuminsan, parang yung sarili nila ang Diyos o mayroon silang tinitingalang kapwa-tao. No? So, itong mga pangyayari sa ating kapanahunan ay patunay lamang na totoo ang banal na kasulatan. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minmahal. So, the end times are a big topic. No? Malaking pinag-uusapan, no? Ang end times. Sa banal na kasulatan, minmahal, ang ating mahal na Panginoon, He talks about signs like wars, earthquakes, and famines. Yan po yung mabasa natin sa book of St. Matthew chapter 24. And some people believe we are seeing these signs now. Lahat na sinasabi ng banal na kasulatan ay ating nakikita na ngayon. Amen. Hindi po yung mga pakunti-kunting gera. Ito talagang, sabi nga, magtatagal pa. No? So, affected na po tayo. Ramdam na natin ang epekto ng gera. Ramdam na natin, minamahal. No? After the wars, sabi nga, famines, pestilences, earthquakes in diverse places. So anong gagawin natin? What to do to be ready when Jesus Christ comes? Anong gagawin natin? So sa Biblia din po tayo, minamahal, magkaroon ng kasagutan. No? So,
Sabi ng Philippians chapter 4 verse 6 to 7 and Timothy chapter 3 verses 16 to 17. Stay close to God through prayer and reading the Holy Scripture, the Bible. Stay close to God. Kung dati tayo po ay pabanjing-banjing, kung dati tayo po ay lilitaw-lulubog sa ating paglilingkod, sabi dito, stay close to God. So ito na po yung panahon na yung mga naglaylo, na yung nabisi sa trabaho, nabisi sa negosyo, ay magbalik loob na sa Panginoon. Amen. Ati pong basahin yung mga versikulo na aking sinabi sa Tagalog at Ilocano version. Philippians chapter 4 verse 6 to 7, 2 Timothy chapter 3 verse 1. Dito po sa Filipos 4, talata po 6 hanggang 7. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay pakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. 2 Timothy 3, no? Sa ikalawang Timoteo 3, talata po 1. 3:16-17, I mean. Ikalawang Timoteo 3:16 hanggang 17. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatuto na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Praise the Lord. Ilocano version. Dito po sa taga-Pilipos 4:6 at 7. Di kay madanagan ti urean niya, no di ket kadagiti iso amin amay pakamo kumak dagiti daw-dawat yo iti Dios gapot iti kararag ken araraw agrawan panagyaman ket ital na ti Dios daegen na ti amin apan nakaawat ayuwanan do dagiti puspuso yo ken dagiti panunod yo ken Kristo Jesus. Dito po sa kalawang Korinto, Timoteo po. kalawang Timoteo 3:16 hanggang 17. 6 at 7. 16 po. Ay 16 at 17. Isu amin asurat nga impalting ti Dios isumet tinaimbag a pakasursuruan, pakatingaran, pakabalbalawan ken pakadalan iti kinalinteg. Tapno ti Dios nan anay kumaket masursuruan anaimbag iti so amin nga aramid anasaya at amen. Palakpakan natin nating mahal na Panginoon, minamahal. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, present your request to God. Amen. Yun po yung ginagawa ng mga kapatiran natin doon sa affected areas. Instead na matataranta sila, minamahal, sila po ay nagkakaisa, nagpupuri. Dahil habang wala pang trabaho, sarado ang mga establishments, nagpupuri po sila sa pastoral house. So advantage po yung mga lugar na yon na mayroon ng pastoral house dahil nandoon sila one accord prayer. So naaalis po yung sila ay nababalisa. Amen. And ang pagbabasa ng Bible, hindi lang yung ina-update natin. Mas maganda din yung mayroon kang update kung ano nangyayari sa kapaligiran. Pero mas maganda yung Bible, babasahin natin. Kaysa nag-aabang na lang sila ng alarm, no? Yung warning na lumalabas sa kanilang mga cellphone o yung siren na yung iba ay
nagkaroon na po sila ng takot. Every time na tumutunog yung cellphone nila, talagang nadidisturbo yung kanilang tulog. Kasi malay mo naman kung talagang babagsak doon sa malapit sa kanilang tirahan. So, sabi dito, minamahal, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Everybody say, praise the Lord. So, ang Biblia, ang salita ng Diyos ay para tayo ay turuan, ituwid, so kasama yung rebuke. Amen. No? Pag magbabasa ka ng Bible, huwag po yung pipiliin lang po natin yung mga bersikulo na gusto natin. Pag hindi natin gusto, hindi natin babasahin. Kasi habang nagbabasa ka ng Bible, lalo na kung chapter for chapter yung pagbabasa mo, madadaanan mo talaga yung bersikulo na nangungusap sa'yo. O natatamaan ka, nare-rebuke ka. Kuminsan idadaan sa preaching, pangangaral, sa mga Bible studies. Hindi naman alam ng preacher o nangangaral kung ano yung pagkukulang mo sa mahal na Panginoon. Kung ano yung tinatago mong kasalanan. So, nabanggit yun. So, pagdudahan mo ngayon, sino kayo nagsumbong? Asawa ko kaya? Anak ko kaya? Kapatid ko kaya? O kaibigan ko kaya? Hindi ganoon, minamahal. Or kuminsan may ugali tayo, pag tayo dumadalo sa gawain at nakikinig ng preaching, pagkatapos ng gawain, itichismis yung kapatiran, naku, natamahaan siya. Natamahaan siya. No? Siya yung tinatapik doon. Hindi ganon. Ang salita ng Diyos ay para sa bawat isa sa atin. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Huwag nating gawing exempted ang ating sarili sa salita ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kasi pag maugali na natin yon, na pag may nangaral, tapos sasabihin natin, pinatamaan yun, natamaan siya. Ibig sabihin, exempted ka. Ibig sabihin, perfecto ka. Hindi ka natamaan. Paano ngayon kung yung sinasabi mong natamaan, yun yung na-rapture? Kasi nung natamaan siya, nagsisi siya, ikaw naman, in-exempted mong sarili mo, every time na may nangangaral, hindi ka kasama, di, paano ka makapasok sa karya ng langit? So, bawat isa sa atin, minamahal, ay dapat matamaan. Kasi part yan di ba? Sabi dito, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Ihanda po natin ang Marcos 16 hanggang 18 at Romans chapter 10 verses 9 to 10. No? Share your faith and spread the gospel. No? Share your faith. Akala ba nyo yung patotoo? Ganun lang yan, minamahal. That's sharing your faith. Mapalad tayo dahil dito lang po natin nasumpungan ang banal na gawain na binigyan ng oras ang mga patutuo. Amen. Kasi mayroon tayong patutuo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kasi yung wala kang patutuo, anong ipapatutuo mo? Alam, mag-ipatutuo mo yung patutuo ng iba. Personal testimony nga yan Alam mo, ipatutuo mo yung buhay ni Apostol Pablo. Buhay ni St. Matthew.
Pag magpatotoo ka, ang ipatotoo mo, yung naranasan mo. Share your faith and spread the gospel. Habang ikaw ay nagpatotoo, and then, yung mga tao magkaroon ng pananampalataya, gumaling ka pala dyan. Tapos, meron kang alam sa salita ng Diyos, basahan mo ng bersikulo. Hindi para debatihin yung kausap mo. Hindi para matalo yung kausap mo. Hindi ganoon. Para maunawaan niya ang Ebanghelyo. Amen. Yung iba ay talagang makipagpatayan para idepensa yung relihiyon nila. Hindi naman makapagligtas sa kanila yung relihiyon nila, ididepensa pa nila. Dapat magpatotoo sila. Sabihin na itong aming pagpanampalataya, ang aming relihiyon ay original dahil dati ako bakla, nagbago ako dito. Dati ako lasinggero, nagbago ako dito. Dati ako magnanakaw, nagbago ako dito. Ganun. Yun yung patotoo, patunay. Amen. May ebidensya, may prueba. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ating pong basahin ang Marcos, Kapitulo 16, versikulo 16 hanggang 18, at Roma, Kapitulo 10, versikulo 9 hanggang 10. So, praise the Lord. Marcos 16, talata po 16 hanggang 18. 18. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalakip ang matandang ito sa magsisampalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mabagong wika. Sila ay magsisihawak ng mga ahas. At kung magsiinom sila ng bagay na makamamatay, sa anumang paraan ay hindi makasasama sa kanila. Ipapatong nilang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila ay magsisigaling. Roma 10, 9 hanggang 10. Dito po sa Roma 10, 9 hanggang 10. Ganito po ang sinasabi, mga minamahal. Sapagkat ito ang salita ng pangako, ayon sa panahong ito'y paririto ako at magkakaroon si Sarah ng isang anak na lalaki. At hindi lamang gayon, 10, 9 hanggang 10, Roma. sa 10, 9 hanggang 10. Sapagkat kung ipahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat ang tao'y nananampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Amen. Ilocano version kayo. Dito po sa Marcos 16 hanggang 18. Ket ti mamatik, ken ti mabautisaraan, may salakan to. Ket ti sana mamati, madusan to. Ket dagitoy apagilasinan, kuyugen danto dagiti mamati, iti nagan ko, paroren danto dagiti sa iro, agsao danto kadagiti barbaro a pagsasaw, agpidot danto ti ululig, ket no umiyon danto ti makagamot, saan danto aman ano, ipatay danto dagiti imada kadagiti masaksakit, ket umimbag danto. Dito po sa Roma 10, 9 hanggang 10. Agsibud tano ipudnom babaen ti panagsaot ni Jesus isu ti apo, ken patyem ti pusom, a Diyos ti pinagungar na kadagiti natay may salakan to. Tabuyogin ti puso, no mamatay iti tao, tapno makagunod ti kinalinteg, ket itingiwat ti panagaramit ti panakay, padukay may pay iti panakaisalakan. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sumampalataya at mabautismuhan, maliligtas. Amen. Everybody say, praise the Lord. Sino po yung sasampalataya? Yung mayroon lang sariling kaisipan. Amen. Yung ikaw ay nabautismuhan, mayroon ka bang sariling kaisipan doon? Mayroon ka bang, alam mo na ba ang tama at mali? Hindi pa.
No, kasi wala ka pang isang taon. No? So hindi qualified yung bautismo mo. Kailangan pag ikaw ay babautismuhan, yung 4 na reglamento ng kaligtasan ay makamtan mo yon, no? Panampalataya, pagsisisi. Pangatlo, yung bautismo. Kung minsan naman nauna yung baptism sa Holy Spirit. Habang nangaral si Apostol Pedro, bumaba ang Holy Spirit sa mga hintil na nakikinig. Oh. Pero sabi ni Apostol Pedro, walang makakapigil sa lahat na napuspos ng Holy Spirit na sila ay bautismuhan. At nagpabautismo sila sa pangalan ni Jesus. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. At mamuhay, live a life reflects God's love and values. Mamuhay ka sa pamumuhay na, sabi dito, reflects God's love and values. Ayon sa Matthew 5:16 at Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Pakihanda po sa Tagalog at Ilocano. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and give praise to your Father in heaven. Sabi po dito sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So, ano pong gagawin natin sa paghahanda na malapit na ang katapusan ng mundo, ng katapusan ng kapanahonang ito? Live, no? A life reflects God's love and values. Hindi po ibig sabihin, minamahal, na nauna ka sa paglilingkod ay exempted ka na sa pamumuhay na ito. Matagal na ako eh. Hindi ganoon. Amen. Kailangan mag-reflect sa pamumuhay natin yung tinatawag na love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Hindi yung sasabihin natin, ayaw ko talaga makita yung pamumukha niyan. No? Nakakasira talaga sa paglilingkod ko yan. Sana hindi na lang dadalo yan. Hindi ganoon. Amen. Everybody say praise the Lord. Tayo po ay kinaawaan lang ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. No? Nasaan ang love doon? Unang-una pa naman yon, minamahal na sinabi ng Bible. Atin pong basahin. Tagalog at Ilocano version. Sa Mateo 5, talata po 16, praise the Lord. Lumiwanag na gayon ang iyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Praise the Lord. Sa Galatians 5, talata po 22 hanggang 23, datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapainuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Amen. Ilocano version. Dito sa Mateo 5, talatay 16. Kasta kumadi panaglawag ti silaw yo, iti sangwanan digiti tao, tapno makita da digiti na imbag nga aramid yo, ket dayawin da kumat ni amayo nga da sa dilangit. Dito po sa Galatia 6:22 at 23. 5 po. Ay 5:22 at 23. Ngem ti bunga ti Espiritu ayat ragutal na mabayag a panagiturid kinaanos kinalaing kinamang panagtalik kinaimma panagtepel awan linteg a maibusor kadagitoy
abanag. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Oh, so kung nagawa natin yon, handa ka na nga. No? Handa ka na. So, part yun sa ating paghahanda, minamahal. Ang gagawin natin, mamuhay na tayo ay nagliliwanag sa mundo. Amen. Nakakalungkot minamahal yung ibang Krisyano doon sa social media nagbabanatan. No? Dahil mayroon siyang hindi nagustuhan sa isa, babanatan niya, patatamaan niya. So nag-aaway na sila. So hindi na sila liwanag ng mundo, dilim ng mundo na sila. Amen. Hindi na sila magandang halimbawa. Napakalinaw naman yung sinabi ng Bible, di ba? Oh. In the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds. Oh, kailangan pala yung good deeds eh. And give praise to your Father in heaven. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, doon natin makikita kung sino yung mga nagkukulang sa mahal na Panginoon. O nakikipag-awayan na sila. O, ang ating mahal na pastor, hindi po siya nakipag-awayan. Dinadaan po niya sa ayuno. Pag-ibig, sabi nga ng mahal na pastor, pabalik-balik. Pag-ibig, pag-ibig, pag-ibig. Amen. O, ang ating po mga kababayan, mulat na yan sila sa katotohanan. Pangangaral yung mahal pastor for how many years? Yung about idolatry. Oh, mulat na yan sila. Yan lang nga, sinagot na nila yan eh. Yung sagot nila, yun na yung pangaral nila sa mga membro nila. Kasi hindi naman nila maidina yun. Na talagang ginagawa ng kanilang mga membro ang labag sa Biblia. So ang ginawa nila, instead na direktang mangaral, sinasagot nila yung pangaral ng mahal pastor, na sinasabi nila, hindi namin sinasamba yan. At saka bawal sa Biblia yan. Bawal ng Diyos yan. Hindi namin sinasamba. Oh. Para lang daw yan, remembrance. No? Respeto. Katulad yung picture ng yung ama, yung picture na yung ina na wala na sa mundo. O, mayroon kang picture, nilagay mo doon sa kwarto mo. Or namimiss ka sa ama mo o ina mo. Tapos hawak-hawak mo habang natulog ka, hawak-hawak mo yung picture. O, pagsamba ba yun? O, yun yung paliwanag nila. O, indirectly, ang mga membro natuto, ay, ganun pala yun. Hindi pala sasambahin. Kasi ang ginagawa talaga, sinasamba eh. Kukuha ng panyo, pahid-pahid, para gagaling yung sakit. O ano pang ginagawa, sayaw-sayaw sa kalsada. O, pagsamba talaga yung ginagawa. Kailang hindi nila ituro yun. So, tinuro ng ating mahal na pastor yun, kasama yung pagluhod at pag-ayuno. Hindi po basta-bastang ituturo yun. Na wala kang prayer. Amen. Instead na matuto, maunawaan, magagalit. At magkaroon kayo ng hindi magandang relasyon. So, kasi wala kang respeto, sabihin nila. So, ang mahal na pastor, habang siya ay nagtuturo through fasting and prayer, naunawaan ng ating mga kababayan. Naunawaan ng mga religious leaders. So, sila na ngayon ang gumagawa ng paraan para may turo yung tama. Kaya lang, huli ng lahat. Pero hindi pa naman, better late than never. O, minumura na sila na ang kanilang membro. Minumura na sila. Makikita mo, mababasa mo sa social media, di ba? Yung mga monsignor nila, mga obispo nila, mga pari nila, minumura na sila ng kanilang mga membro pag nagtuturo ng kabutihan. Pero sa atin, tayo po ay nagpapasalamat sa mahal na Panginoon.
na tayo ay na-rebuke, na paalalahanan, dahil gusto natin ang buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minumahal. Be prepared for challenges and stay strong in your faith. So kailangan prepared tayo sa mga challenges and stay strong in your faith. Pag sinabing prepared, parang may imagine natin sa laro, di ba, yung sa sports. Pag mayroon silang pinaghandaan na kompetensya, anong ginagawa na pag prepared? Halimbawa sa boxing, sila ay kumukuha ng boksidor na kasing tangkad doon sa kalaban, malakas din, manuntok, tapos, ayun, nagsusuntokan sila. Para malaman niya kung paano iilag. O yung kuminsan, mas mahigit pa doon, pinapapalo-palo yung tiyan para titibay, no? Sobrahan yung yung lakas. Sabi pa ni Lieutenant Colonel Ansiao sa akin, pag kami nagtitraining, Brother Dan, sabi niya, kung maabot mo na yung pinakakaya mo, itutulak pa namin yun na lampasan pa yung pinakakaya mo. Kumbaga sa paglalakad, halimbawa, ang kaya mo lang lakarin ay 5 kilometro, tapos uupo ka na, hindi ka na makahakbang, itutulak ka pa rin na abutin mo yung 10 kilometro. Piliting ka talaga na abutin mo yung 10 kilometro, ang kaya mo lang 5 kilometro. Para pagdating ng aktual na, kayang-kaya mo na. Amen. Ganon din sa paglilingkod. Masabihan ka lang ng maliit na bagay, hindi ka lang mapansin, matitisod ka na. Hindi, ang gagawin mo, i-advance mo na. Ano kaya kung mangyari sa akin, no? Hindi ako pansinin? Ano kaya kung mangyari sa akin? Ma-rebuke ako, hindi naman totoo. Ano kaya mangyari sa akin? Ganito. Kumaga, isip ka na ng kumaga senaryo na mangyayari sa buhay mo bilang naglilingkod sa Diyos. Tapos, anong conclusion ngayon? Ay kahit mangyari sa akin yan, magpatuloy pa rin ako sa paglilingkod. Palakpakan natin mahal na Panginoon. Hindi pa nangyayari sa iyo, prepared ka na. Amen? Ano kayo kung mangyari yung gera doon sa sa Middle East at paliparan din tayo ng mga missile galing sa mga bansa na kalaban ng Amerika. Dito sa Isabela, mayroon pa namang base militar diyan sa sa Gamo, sa Lalo Airport, sa Santa Ana, malapit-lapit tayo. Dito sa Luzon, mayroon sa Palayan, sa kampo ng military, sa 7th ID, sa Clark, sa Subic. Ano kayo kung paliparan din yan ng mga ballistic missiles? Ano kayang mangyari? Ano kayang reaksyon ko? Ibig sabihin na inihanda mo na. Ano kaya kung wala nang tatakbong mga sasakyan? Ang layo pa naman ng bahay namin. Ano kayang gagawin ko? Mag-isip ka na ngayon. Magbisikleta na lang ako. Or maglakad. So mayroon tayong preparasyon. Be prepared for challenges and stay strong in your faith. According to 1 Peter chapter 5 verse 8 to 9 and Romans chapter 5 verses 3 to 4. Ating pong basahin. Be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Resist him, standing firm in the faith. Not only so, but we also glory in our sufferings, because we know the suffering produces perseverance, character, and character, hope. Ating pong basahin sa Tagalog. Sa unang Pedro,
5, 8 hanggang 9. 8 hanggang 9. Ganito po ang sinasabi, mga minamahal. Kayo maging mapagpigil, kayo maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng liyong umuungal, ay gumagala na umahanap ng masisila niya. Na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman ng mga gayong hirap ay nahanap o nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sa sanlibutan. Amen. Romans 5, 3-4. Dito po sa Roma 1, 3 hanggang 4. 5 po. 5, 3 hanggang 4. At hindi lamang gayon, kundi naman nagagalak tayo sa ating mga kapighatian, na nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katyagaan. At ang katyagaan ng pagpapatunay, at ang pagpapatunay ng pag-asa. Amen. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon sa Ilocano version, kindly. Dito po sa unang Pedro 5, 8 hanggang 9. Agparbeng kayo, agsalukag kayo, ti diablo akabusrio, kaslalyon ang ngumer-nger-nger, magbag na iti sibayo nga agsapsapol ti alununen na. Isu sarang tenyo nga rud babayan iti nabileg a pamati, yan tayo amuyo at dagiti kastoy ap sagsagabayan madamdama ang mapasama kagiti kakabsatyo nga adda ditoy lubong. Dito po sa Galacia Roma po. ay Roma 5, 3 hanggang 4. 5, 3 at 4 sabi rito sa Ilocano version. Ket saan lang daytoy no diket agrag o tayo met kadagiti rigat tayo ngammo tayo at rigat patauden na ti anus ket ti anus pakasuutan ket ti pannakasuot inanama. Amen. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. So, anong gagawin natin, minamahal? Challenges will come, but staying strong in faith is key. Susi. Na tayo po ay makakapasok sa karya ng langit. Amen. Be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion. So wag po tayong magkumpiyansa. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So pag tayo po ay magkumpiyansa, ayun, may isahan tayo ng kaaway. Sabi nga, be alert. Anong ibig sabihin ng be alert? Anong alerto? Ano pang ibang salita ng alerto? Be watchful. Sabi nga, tayo ay hindi matutulog. Literally and spiritually. Huwag tayo patulog-tulog sa paglilingkod. Everybody say praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Itong ating overnight nga, kung ikumpara natin doon sa mga 1980s, nakakaabot ba kayo noon? 1990s, naabutan ko pa yon. Kuminsan, ang overnight natatapos alas 6 ng umaga, mag-start ng alas 9 ng gabi. Alas 8 pa yung iba. Matapos alas 5, alas 6. Sa Morang to dati, alas 7, nagka-council pa nga ng Beloved Series of the Lord. More than that. Kami makapatiran. Tapos na siya 7. Magka-uwi na sila, mga alas 12 na ng tanghali. Dahil mayroon pang nagpa-council. Napapalihan.
Talagang yun. Maghanda. Hanggang dumating yung pandemic. Pinagbawalan tayo overnight. Ginawang araw na lang yung ating Friday service. Ngayon bumabalik. Hanggang alas 12, hanggang alas 10, hanggang alas 11. Depende sa lugar. Pero naman iba natatapos alas 8, 9. Dahil bawal mag-ingay. No? So limited na nga yung oras. Ay hindi pa tayo nagsusumika. So paano tayo tatatag pagdating ng panahon? Hindi po tayo exempted sa mga kaguluhan na yan. Dati na nilang pinaghandaan yun sa lugar na yun kasi palagi ang gera doon eh. Tayo hindi pa tayo sanay. Wala pa tayong nakitang tutukan na ganyan. New Year lang yung China na mga pumuputok ng mga gandang pumuputok ang ganda ng mga laylay, no? Fireworks, missiles na. Kaya mo bang silipin sa bintana yun? Sabi nga ng mga missiles doon sa cellphone nila, lumayo sa mga bintana, lumayo sa open na mga lugar, baka matatamaan ka. So saan ka magtago? Lahat na kwarto may bintana eh. Sa aparador. Okay lang sa kanila, may namahal, mayroon silang tinatawag, lalo sa Israel, mayroon silang tinatawag na shelter. Underground yun. Kahit babagsak na yung mga building, kahit na durog na yung mga gusali doon, buhay pa rin yung mga tao na nakatira dahil nandoon sila sa underground. Na yung underground na yon para kang nasa loob din ng bahay. No? Parang kung nakatesting kayo ng sumakay ng subway na train, halimbawa nakapunta ka ng Singapore, yung train nila doon, hindi mo makita na tumatakbo, hindi katulad sa Manila, nakikita mo no, sa itaas, sa parang yung LRT, MRT. Doon, yung first level, bababa ka, yellow, tawag yellow lane. Tapos kung gusto mo yung green, baba ka uli. Ibig sabihin, dito yung yellow lane. Ilalim na ng lupa yun baba ka uli, green. Meron pa yata red eh. Tapos yung pinaka-last blue. So, 4 na lane yun. Nasa pinaka-ilalim na ng lupa yung blue na train. Yung bago. Pagdating mo sa ilalim, parang hindi mo mahalata na nasa ilalim ka na pala. Kasi makikita mo may mga tindahan, may mga restaurant, may mga kainan, aircon, maliwanag. Yun yung taguan nila doon. Pag mayroon ng siren, takbo sila, tago. Pagkatapos ng pumutok na yung missile, labas sila, buhay sila. Sa atin dito, mayroon ba taguan? Mayroon ba tayong, wala pa nga tayong sabi, kasalukuyan palang ginagawa. Hindi pa natin naranasan, no? Kasalukuyan pang ginagawa sa Manila, wala pang na-open na first lane pa lang yan. Kung tatagal pa, baka maghukay na naman sila pa ilalim, iba na naman. Kasi ang nasa isip kasi natin, pwede ba sa atin yung train sa ilalim ng lupa? Baha naman ng Manila. Sa dagat nga, dumadaan yan eh. No? Sa Japan, dinadaanan yung dagat, daan sila sa dagat, papunta sa kabilang isla yung train, sa ilalim. Pwede. Sa technology, minamahal. So, kahit kamatayan, yung bagsakan, yung mga building doon, labas sila, buhay pa rin. Tayo dito, halimbawa, paliparan tayo ng mga missiles dito. Sabagay, may mga yungib. Punta ka ng Pinablanca. May Kalaw Cave doon. So, delikado talaga, minumahal. So, kailangan prepared. Amen. Amen. Halimbawa, wala ng mabiling pagkain. Tubig na lang. Sa bagay, prepared na tayo doon. Nasanay na tayo sa
Fasting. Everybody say, praise the Lord. Halimbawa, wala ng kurente. Hindi ka na dadalo. Dadalo pa rin tayo. Si Mahal Pastor, nagkrusada sa Sulu. Walang kurente doon. Nakapaikot pa sa kanya yung mga busayaf. Tapos kalagitnaan ng krusada, binumba pa ng gobyerno yung kampo. Akyat panaog sa bundok. Ganun yung mga buhay na kahanga-hanga, minamahal. Tinawag nga heroes of faith. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi po ang paglilingkod sa Diyos parang rosas na puro petals, may tinik din ang rosas, minamahal. Ha? Hindi po ang rosas, puro petals lang yan. Dahon. Mayroong part po yung tinik doon. Part po yung sufferings, persecutions. Part ng ating paglilingkod yan, minamahal. So, kailangan natin ihanda. Stay close to God through prayer and reading the Bible. Share your faith and spread the gospel. Live a life that reflects God's love and values, and be prepared for challenges and stay strong in your faith. Stay strong in your faith. Ito na po yung panahon na yung mga naglaylo sa paglilingkod, babalik na sila. Yung hindi po tuluyang na backslide, iba na po yung backslide. Hindi po ibig sabihin na hindi na dumalo, backslide na kaagad yun. Iba kasi yung backslide. Kasi ang backslide, hindi na talaga naniwala sa Diyos yun. Iba na yung ginagawa niya. Makademonyo na ang gawain na ginagawa niya. Yun yung backslide. Tuluyan na talaga. Kahit anong gagawin mo, wala na. Pero yung iba naglaylo. Yung iba nakafocus lang sa mga bagay na pagdating ng panahon, babawiin din sa kanila. Trabaho. Kapangyarihan. Pera. So, ito na yung panahon. Kung totoong mahal mo ang Diyos, mahal mo yung paglilingkod mo, mahal mo yung pamilya mo, kamag-anak mo, katulad sa pagmamahal mo sa sarili mo, sa kaligtasan mo, share to them the love of God. Huwag kang magsawa. Imbitahan, palalahanan, nandyan na po yung technology natin. Post mo yung mga salita ng Diyos. Mapatotoo. Refrain. Iwasan po natin yung walang kabuluhang mga pinag-uusapan ng mundo. Yung mga komentaryo, yung mga nagmumurahan na sila. Huwag po nating lasunin yung ating isipan doon. Kuminsan, mga fake news, AI pala, artificial intelligence pala, napaniwala tayo. Yung pala hindi totoo. Mahirap na pong i-discern kung totoo o hindi. Dahil mayroon pong AI na talagang akala mo totoo. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Itaas po ang ating mga kamay. Glory to Jesus. Hallelujah. Ang kalakasan ko, ako'y mananalig, sa'yo'y magtitiwala.
Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Wala po kayong naramdamang sakit. Minamahal, ano po yung mga kahilingan sa malapinoon. Itaas po inyong mga kamay. Tayo po yung magkaisang manalangin sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal naming Panginoon Jesus. Hallelujah. Minsan pa malapino humingi po kami ng kapatawaran. Saan man kami nagkulang, nagkakamali. Ano mga aming naisip na gawa na banggit na may mga labi na hindi kaya-aya sa iyong banarapan. Patawan mo kami malapinoon. Dalangin po namin malapinoon ang aming po makapatiran sa dako po ng Middle East malapinoon. Patuloy mo silang panghawakan. Hallelujah. Patibayin ang kanilang panampalataya at ingatan, mahal na Pinoon. Sa lahat na mayroong pong naramdamang mga sakit, pagalangin mo sa imalang kaparaanan, tugunin mo kanilang mga pangangailangan. Hallelujah. Bunga ng mga panalangin ng aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Will Disalmeda, 10 panalangin kayo ng buong pamilya, sama-sama naming sinasaway. Demonyo ng karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, cancer, demons of incurable sickness and diseases, cast out in my name of Jesus. Be healed right now in the name of Jesus. Demons of poverty, hallelujah, unbelief and doubts, sickness and diseases cast out in Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tumayo po tayong lahat bilang pasalamat sa ating mabait na Diyos. Itaas po natin ang ating dalawang kamay at tumalon po tayo ng 3 beses. Sabay-sabay po nating isigaw sa malakas na tinig ang makapangyarihang salita, ang hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. At ibigay ko na po ang